Kumusta ka? Ngayon, himayin natin itong iPhone 16 Pro Max. Gagamitin natin yung mga notes at articles na binigay mo. Titingnan natin yung mga importanteng pagbabago dito sa model na to. Lumabas nung Setyembre 2024. Ang goal natin, ano ba talaga bago? Anong ibig sabihin nito para sa'yo? Okay, simulan na natin. Sa unang tingin, parang pakonti-konti lang yung pag-angat, di ba? Pero may mga key changes daw. Focus tayo sa display, camera, battery, tsaka syempre, yung A18 Pro chip para sa Apple Intelligence. Unahin natin yung itsura at laki. Pinakamalaking screen sa iPhone ngayon, 6.9 inches, tapos lumipis pa yung bezels. Ano epekto niyan sa paggamit? Well, para lumiit yung bezel, kailangan talaga ng matinding engineering dyan. Pero yun nga lang, ang kapalit, medyo tumangkad siya tsaka bumigat ng konti. Mga 163mm taas, 227 grams. So baka mahirapan ka kung isang kamay lang gamit mo. Alam mo yon, yung frame grade 5 titanium pa rin. Matibay pero mas magaan sa bakal. May 4 na kulay. Yung display mismo, Super Retina XDR, ang ganda pa rin. Accurate ang kulay, tapos may bago siyang 1 nit minimum brightness para sa gabi. Maganda yon. Para hindi masakit sa mata. Oo. Pero yung peak brightness, pareho pa rin sa 15 Pro Max. Tsaka, wala pa ring anti-reflective coating na tulad nung sa Samsung. Okay, gets. Punta naman tayo sa loob, sa performance. Itong bagong 18 Pro chip, gaano ba talaga kabilis to? Mararamdaman ba agad? Sa mga tests, sa benchmarks, oo, mas mabilis siya. Mga up to 15% sa CPU, 20% sa GPU. Pero kung galing ka sa 14 Pro or 15 Pro, sa pang-araw-araw na gamit, baka hindi mo ganun kapansin yung difference. Parang ganun. So hindi siya yung night and day difference agad. Hindi agad, hindi. Mas para siyang future-proofing, tsaka para sa mga darating na AI tasks. May bago rin siyang thermal design para mas okay yung performance pag matagalan. At importante dito, yung kakayahan niyang mag-process ng AI tasks sa device mismo or sa private cloud compute ng Apple. Mas private daw. Okay, privacy focus. Ngayon, yung camera system, dito raw talaga yung exciting na part. Sabi mo pareho ng camera ng Pro at Pro Max. Oo, tama. Yan yung malaking pagbabago. Pareho na silang may upgraded na 48-megapixel ultra-wide. Dati 12-megapixel lang yun, di ba? Oo nga. Full zoom, gamit yung Tetra Prism lens. Dati sa Pro Max lang yun. So yung Pro may 5x na rin? Meron na rin. Kaya ang resulta, mas consistent na yung kuha mo sa lahat ng lens. Mabilis pa yun ang shutter, natural yung colors, tapos yung low light at macro shots, mas gumanda dahil dun sa bagong ultra-wide. Sa video, dito talaga parang wala pa ring tatalo sa iPhone. 4K 120fps, ProRes, log video, action mode, spatial video. Tapos may bago pang audio mix feature. Grabe. So kumpara sa S25 Ultra o Pixel 9 Pro XL, video pa rin ang laban ng iPhone. Oo, sa video quality at consistency, lamang pa rin. Yung iba siguro lamang sila sa mas malayong zoom. Tapos may bago pang button, di ba? Yung sa gilid para sa camera. Kamusta yun? Oo, yung camera control button. Capacitive siya, hindi physical na button. Parang touch-sensitive lang. Mabilis siyang pang-launch ng camera. Pero medyo mix yung feedback. Bakit mixed? Kasi may learning curve daw sa gestures. Yung pag-swipe para mag-zoom or light press para mag-focus. May reports din ng accidental presses. Tsaka yung AFE lock via half press, software update pa yung dumating, iOS 18.3. Hindi out of the box. Hindi agad. So, nagtatanong tuloy, minsan ba yung innovation hindi agad user-friendly? Parang ganun. Interesting point. Okay, battery naman. Ito yung sabi nila exceptional daw. Totoo ba? Pero charging mabagal pa rin. Yung battery life, totoo yun. Grabe. Mas malaki kasi yung battery, 4,685 mAh, tsaka mas efficient yung A18 Pro. Umaabot ng mahigit 17 hours sa web browsing tests. Yan talaga yung lamang ng Pro Max sa Pro model. Wow, 17 plus hours. Pero yung charging, Yun nga lang,
medyo mabagal pa rin yung wired charging. Halos 2 oras para mapuno. Mga 50-something% lang in 30 minutes. Pero yung MagSafe wireless charging, bumilis na. 25W na ngayon, from 15W dati. Tsaka may Q2 support na rin, 15W. So, mas mabilis na wirelessly kesa dati, pero wired, ganun pa rin halos. Oo, parang ganun. Mukhang mas priority pa rin nila yung battery health over super bilis na charging. Okay, at last, big topic, Apple Intelligence. Nasa Mayo 2025 na tayo sa timeline ng podcast na to. Ano na status nito? Kumpleto na ba? Hindi pa rin. Patuloy pa rin siyang nag-e-evolve. Nagsimula yan beta nung late 2024. Ngayon, meron ng writing tools, rewrite, summarize, ganyan. Image playground para sa Genmoji o gumawa ng images, photo cleanup tool, tsaka mas matalino na si Siri, may ChatGPT integration pa. Pero marami pang work in progress. Tulad ng ano? Yung mga mas advanced features like yung cross-app actions, yung talagang deep personal context, darating pa lang yun. Baka late 2025 or sa iOS 19 pa. Ito yung sinasabi nilang parang AI tax. Binili mo yung hardware na capable, pero yung software hindi pa 100% andun agad. At kailangan mo ng at least iPhone 15 Pro or itong 16 Pro para gumana. Gets. So, kung ikukumpara natin, kung may 15 Pro Max ka na, sulit ba mag-upgrade dito sa 16 Pro Max? Depende. Siguro. Pag-isipan mong mabuti kung yung upgrades pa yung mas magandang ultra-wide, faster MagSafe, konting laki ng screen, kailangan mo ba talaga? Kasi pareho naman silang may Apple Intelligence eventually. Mas sulit siguro kung galing ka sa, let's say, 13 Pro or mas luma pa, malaki na yung talon nun. Okay. Laban sa Samsung S25 Ultra or Pixel 9 Pro XL, quick comparison. Okay. Versus S25 Ultra. iPhone lamang sa video, Face ID, ecosystem, Samsung lamang sa zoom range, wired charging speed, S Pen, tsaka yung anti-reflecting display. Versus Pixel 9 XL. iPhone lamang sa overall performance, A18 versus Tensor, Pro video features. Pixel lamang sa Google AI features, Magic Editor, etc. 7 years of updates at baka sa presyo. Okay, malinaw. So, para kanino ba talaga itong iPhone 16 Pro Max? Sino ang bibili nito? Para sa iyo ito kung una, nasa Apple ecosystem ka na. Pangalawa, gusto mo talaga ng pinakamalaking screen at pinakamatagal na battery sa iPhone lineup. Pangatlo, kailangan mo ng top-tier video capabilities. Lalo na kung galing ka sa mas lumang iPhone. Sulit to. Kailangan mo lang tanggapin yung laki at bigat niya tsaka intindihin na yung AI features parang unti-unti pang mabubuo. Overall, grabe yung hardware, maganda yung brand trust, pero yun nga yung camera button issue tsaka yung AI rollout, medyo nakaapekto sa experience ng iba nung una. Okay. So, bilang pangwakas, isang tanong na pagnilayan. Habang nagiging mas matalino at mas integrated itong Apple Intelligence, paano kaya nito babaguhin hindi lang yung paggamit natin ng phone, kundi yung, alam mo yun, yung buong daily life natin at pakikipag-ugnayan sa tech. Higit pa sa mga features na nakikita natin ngayon.